When a man, after marrying a woman, is later displeased with her because he finds in her something shameful, and he writes out a bill of divorce and hands it to her, thus dismissing her from his house. My dear brothers and sisters, that is from the 24th chapter of the book of Deuteronomy in the Old Testament, verse 1. Sa Tagalog, kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. And so, my dear brothers and sisters, even during the time of Jesus, divorce has been a given. There was already a divorce during the time of Jesus. But the question of the Pharisees comes not from asking whether there is a divorce or there should be a divorce or not. Because the confusion among the people is the words, something shameful. Hindi kaaya-aya. Well, unang-una, nung panahon ni Jesus, lalaki lang ang pwedeng mag-file ng divorce sa kanyang asawa. Ang babae, hindi. Nung panahon ni Jesus. Kaya ang tanong ay, ano ang ground for divorce nung panahon ni Jesus? Sabi sa Deuteronomy, something shameful. Isang bagay na ginawa ng babae na kahiya-hiya. Now, during the time of Jesus, there were two schools of thought. No? One is the strict one, the strict school of thought, and the other is the liberal one. The strict school of thought says that something shameful can only mean infidelity, adultery, nakisama yung babae sa ibang lalaki, nakipagtalik ang babae sa ibang lalaki sa hindi niya asawa. Yun lang, infidelity. Kaya kapag natuklasan ni husband na yung kanyang wife ay nakipagtalik sa ibang babae, ang gagawin lang niya, susulat siya ng isang kasulatan, ayaw ko na sa'yo, hiwalay na tayo. And that's it. The other school of thought is this: anything can be considered something shameful. Hindi lamang adultery, it can also be as trivial as hindi ko gustong itsura ng mukha mo ngayon. No? Hindi pantay ang kilay mo. No? Ayoko na sa'yo. Hiwalay na tayo. O kaya, ang alat ng sabaw. Hindi ko nagustuhan. Hiwalay na tayo. Anything can be a reason. Yun ang liberal. Kaya ang tao nalilito. So, what will be the acceptable ground for divorce? And Jesus, in the answer to the question, said, yes, Moses allowed divorce kasi ang titigas ng ulo nyo. Ayaw nyo sumunod sa utos ng Diyos. Pinayagan niya ito bilang compromise. Pero tandaan nyo, balikan natin ang Genesis. Ano ang sabi doon? In the beginning, God made them male and female, and they who are two will become one flesh. Yun ang narinig natin sa unang pagbasa. Hindi yan ang original plan, ang sabi ng Panginoon. Oo, may mga mag-asawang naghihiwalay, may mga mag-asawang hindi magkasundo at naghihiwalay, pero tandaan ninyo, hindi yan ang plano ng Diyos.
sapagkat nilikha ng Diyos ang taong lalaki at babae at iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at makikisama sa kanyang asawa at sila na dating dalawa ay magiging isa na lang. That was the plan. Divorce was just a compromise because people were stubborn. Mga ginigiliw kong kapatid, kahit po ngayon, hindi naman talaga maitatatwa na merong pagsasamang hindi nagtagumpay. Merong mga mag-asawa na lagi na lang nag-aaway. Kahit ano, nagiging dahilan ng pag-aaway. Yun lang hindi pagpatay ng ilaw, pinag-aawayan. Totoo po yun. Kaya mo siguro, ang maganda'y tignan natin. Una, bago ka mag-asawa, anong dapat na gawin mo bago ka mag-asawa? Well, una, humanap ka ng boyfriend, no? Okay, ng girlfriend. Hindi ka pwede ikasal na mag-isa. Pero, paghandaan. Huwag yung nagkita kayo ng umaga, nagkasundo kayo ng hapon, nag-decide kayo magpakasal ng gabi. Kinabukasan, nasa City Hall kayo at gusto nyong magpakasal. Ito lagi kong sinasabi, yung sabi ng mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi tulad ng kaning isusubo, iluluwa kapag napaso. Huwag kang mag-asawa dahil lamang tumatanda ka. Ayun eh. Dahil yung edad mo wala na sa kalendaryo. Huwag kang mag-asawa dahil natatakot kang mabuhay ng mag-isa. Masaya yata yung mag-isa, no? Masaya yung naisipan mong pumunta ng mall. Punta ka ng mall. Wala kang i-consider gusto ba niya o ayaw niya. Sarili mong buhay mo. Walang masama na manatili kang single. Ha? Because there is something called single blessedness. Huwag kang mahiya na ikaw ay binata kahit 60 ka na. Ako nga 65 binata pa rin eh. Oh. Hindi ko kinakahiya yun. No? Yun ang una. Sa mga mag-aasawa, siguruhin nyo na pag-isipan ninyo, na paghandaan ninyo, na pag-aralan nyo, na pagdasalan ninyo. Pray over it. Siya na ba? Ito na ba? At sa mga mag-asawa na, ito ang tip ko. Gagamitin ko yung salitang mahal. Sa Tagalog, sa Ingles, ang mahal ay pwedeng mga hulugan ng dalawang bagay. Una, beloved, mahal kita. Mahal mo ba ako? Yan. Loved, beloved. Ang ikalawang kahulugan ng mahal ay expensive. Ang mahal ng gulay, ang mahal ng kilo ng baboy, ang mahal ng pamasahe. Ano ang katapat o yung kabaligtaran ng mahal? Mura. Kailan natin sinasabing mura? Kapag marami. Di ba? Bumababa ang presyo ng isang bagay kapag merong oversupply. Kaya tingnan nyo, sasabihin natin, mura ang sibuyas ngayon. Last year, ang mahal. Pero ngayon, mura na kasi ang daming sibuyas. Mura ng gulay ngayon kasi tambak ang gulay. Bumababa ang presyo. Mura dahil marami. Sa mga mag-asawa, huwag mo yung kunin yung mura dahil marami. Kunin mo yung mahal dahil isa. Kaya kapag nagmahal kayo, magmahal kayo ng isa lang na asawa. Huwag yung marami.
Dahil mura? Hindi. Kapag nagmahal ka, magmahal ka ng tapat, pero magmahal ka sa isa. Ang problema kasi, may mahal ka ng isa, may mahal ka pang pangalawa, ay ba't may mahal ka pang pangatlo? Kaya nga may awit no? Sana dalawa ang puso ko. Gago, mamili ka. Kaya tayo nagkakaproblema no? Isa lang. Yun ang mahal. Mahal dahil hindi marami. Mura. Ang pangalawa, ang mahal, kapag mahal ang bilihin, ano sinasabi natin? Pwede bang humingi ng tawad? Ibig sabihin, discount, hindi forgiveness. No? Ano ba naman ang kasalanan mo sa tindera at hihingi ka ng tawad? No? Pero alam nyo, sa pagmamahal, dapat marunong ding humingi ng tawad. At marunong ding magpatawad. Kaya nasisira ang relasyon, walang gustong magpatawad. Sasabihin ng lalaki, wala namang akong kasalanan Bakit ako hihingi ng tawad? Siya ang humingi ng tawad. Sasabihin ng babae, wala naman akong kasalanan Siya ang humingi ng tawad. Hindi. Kapag nagmamahal ka, dapat marunong kang humingi ng tawad. Kapag hindi, magpapaligsahan kayo kung sino ang huling hihingi ng tawad. Kaya tingnan nyo, naiipon. Naiipon ng galit, naiipon ng sama ng loob, naiipon. Hanggang sa dumating ang araw na yung naipon ay sumabog. Parang lobo. Ihip ka ng ihip ng hangin hanggang sa mapuno ang lobo ng hangin at pumutok. Bawasan mo ang hangin. Bawasan ang hangin. Bawasan ang yabang. Some marriages probably will not be able to be saved. But some marriages can be. Una, kung nagmamahal ng iisa at nagmamahal na marunong humingi ng tawad. Ipagdasal natin ang bawat mga mag-isawa, lalo na narito. Some of you are married and some of you probably are having problems with your marriage. We will pray for you. Why? Do not forget that your marriage is the picture or symbol of the love of God to His people. Iingatan ng Diyos ang kasal ninyo kung iingatan din ninyo ang inyong kasal. Amen.